Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, mangingisdang Pilipino hinaras ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Top rice importer pa rin ang Pilipinas ngayong 2024 ayon sa United States Department of Agriculture. Patay sa pagbaha at landslides sa Davao umabot na sa 15. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, nakaranas na naman ang mga mangingisdang Pilipino ng panghaharas mula sa mga miyembro ng China Coast Guard o CCG. Inilabas ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang isang video na nagpakita ng pangtataboy ng 4 na CCG members sa mga mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc noong January 12. Sa kwento ni Jack Tabat, isa sa mga mangingisda at source ng video, tinigilan sila ng mga CCG member na makaalis kung hindi nila muling ibabalik sa dagat ang mga kanilang nakuhang kabibe. Ang ilan pa sa kanila ay pinaghahabol ng mga CCG member na sakay ng motorboat. Sumpa ni J. Tariela, authentic ang mga video. Kasalukuyang kumukuha ang mga otoridad ng mga karagdagang testimonya mula sa iba pang mga mangingisda. Projected na mananatili ang Pilipinas na world's top importer ng bigas ngayong taon base sa report na inilabas ng United States Department of Agriculture o USDA. Sa datos galing sa USDA's Economic Research Service, makikita na mag-i-import ang Pilipinas ng 3.8 million metric tons ng bigas ngayong taon. Susundan ito ng China, Indonesia, the European Union, Nigeria at Iraq. Lumabas din sa pag-aaral ng USDA na nasa 56,090 metric tons na ang inangkat papasok ng Pilipinas ngayong taon na pangunahing nanggaling sa Vietnam. Umabot na sa 15 ang bilang ng mga namatay buhat ng matitinding pagbaha at landslide sa Davao Region ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Isang patay ang naiulat sa Davao de Oro kahapon na nakadagdag sa 12 patay sa unang report ng ahensya. Samantala, 2 patay naman ang naiulat sa lungsod ng Davao. Umabot na rin sa 349,000 na mga katao ang apektado sa rehiyon, kung saan mahigit 3,600 families ang kinailangang manatili sa evacuation centers. Isinailalim ang mga lalawigan ng Davao del Norte at Davao de Oro sa ilalim ng state of calamity. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.